Hi guys! Welcome to my vlog. Malapit na ang aking uwi pero kailangan kong linawin guys. Gusto ko na ituloy ang usapan sa Pandan. Kasi sa totoo lang guys ay mula Pilipinas, pinipili talaga akong ipa-rape ya. 5 years old pa lang ako, pina-rape na ako kay Margaritong Hinayop Alcantara. Ya. Alam mo guys, nung namatay yun, pinag-pray ko talaga yun na sana mamatay kang hinayop ka. Nung namatay yun, narinig ko sa isang pinsan ko na basta isa kong pinsan, second cousin sa Tiramonte. Nung binanggit niya na namatay nga daw dahil ewan ko, dahil daw mayroong nakaaway sa mga sound system. Alam mo, tumalikod ako. Alam mo kung anong sinabi ko? Buti nga sa'yong manyak ka. Manyak na Judas, buti nga sa'yo. Sana mamatay kayong lahat. Yeah. Alam mo kung ano nangyari? Nagkanda sunod-sunod sila ng karma. Si Crispin. Ayun, usapang Margarito. Namatay din si Crispin niya. Alam mo kung ano nangyari kay Margarito nung namatay yun? Yung itsura nun, kakaiba. Yeah. Hay nako. Sa totoo lang tuwang-tuwa ako nang namatay sila. Alam mo nangyari sa nanay ni Christine? Namatay yung pinarusahan din. Kinarma-karma ang Judas. Yeah. Alam mo kung anong kahilingan ko talaga? Mamatay silang lahat. At yung pandak na hinayop na yan, gusto ko mayroon tumudas dyan. Na lumuwa ang mata. Pati bunganga. Alam mo yung pistingyawang Christina yan na utak tungaw? Sa totoo lang, napadpad sa Denmark yung hinayop na yan dahil sa akin. Pero alam mo ba kung sino ang nambibiktima sa akin? Mga kamag-anak ko. Isa sa kamag-anak ko mula sa Pilipinas, mula sa mga daisog na hinayop, kay String na hinayop, kay Carmelinong hinayop, na nagkanda. Siguro, ang aking problema. Pagdating sa Denmark, ganun pa rin ang ginagawa nila. Alam mo kung bakit? Kasama niya ang puking inang ausa niya, si Luz Bijoy. Ay, ang project ni Haning Luz Bijoy. Kung paano ako ipapatay. Ni Musino, Flores. Nagkasanga-sanga na ang kadimunyuhan ng mga audiensyo. Nagsanga-sanga na silang lahat. Sangkot sila. Yan, si Digon, pamilya ni Digon. Sangkot din yan sa plano kung paano ako ipa-rape at ipabastos sa Denmark. Si Tito at si Digon at ang kasamahan nila dyan, binabastos ako tuwing bukas ko ng bintana. Nakisyo nakabrado ako, nasa loob pa lang, kakabukas ko pa lang, alam na nilang sinisilipan ako. Alam mo, gusto ko Pandan Police. Kung ano man ang mangyari sa akin, sangkot ang mga kapatid ko, lalo na si Daisy. Sa tuwing sumisigaw ako ng saklolo, walang nakilos. Lalo na yung putang inang Buniks na yan. At yung putang inang Luz Binay na ang ganda-ganda ng tawa kapag tatawag ako sa nanay ko para magkwento. Yung mga ausanay na si yan si Bilya, mga kapatid ng asawa niya, sangkot niya sa gulo. Nung nandoon ako, sumama ako sa picnic nila Luz Bijoy sa dagat. Pinabuli ako niyan. Pinaakbayan ako kay Sandro na parang ako na rin na gewang-gewang na ganun dahil lasing. Pero alam mo kung ano? Planado kung paano ako ipabuli at ipabastos. Kaya putang ina nyo nga pala ng pamilya nyo. Tandaan nyo ang araw kung paano nyo ako pinababastos-bastos mula Pilipinas, mula Santa Cruz pa Maynila, papunta sa Hong Kong, Copenhagen, Aarhus, Lyngby, Asuhebay, Lyngby, doon yan, malapit lang, at Grino. Hindi nyo ako tinatantanan ng stress. Hanggang sa Maynila, pinipilit nyo akong ipa-rape. Yes, kay Naldong Aguinaldo, Bastian Hinayop. Yeah. Doon palang gustong-gusto ko na
Gustong-gusto ko nang magreklamo ng rape. Pero dahil hindi ko alam kung sino yung kalaban ko, at ayaw kong ipahiya ako paulit-ulit na lang, Daisy, kayo ni Leo, ni Chito, Istumata, kasama kayo sa panghuhuda sa akin, kayo ni Streng, kayo ni Hinayop, Rindon, at Christine Alcantara, Arlene Petersen, at Lorena Rindon, na nasa Norway ngayon. Tandaan nyo ang salitang ito. Pati si Nini, na anak ni Tatay Nunoy, nire-recruit nyo sa kalimutan. Pero tatandaan nyo ang ginawa nyong panghuhudas sa akin ng maraming taon. Na kahit dito ako na gusto ko ng katahimikan na buhay, ginungud-ngud nyo ako sa isang monsya. Alam mo, sa totoo lang, Daisy, mula sa Pilipinas, nagkumpul-kumpul na kung sino ang kakilala mo. Yes, Daisy, nagkumpul-kumpul na kung kanino mo ako ipaparape, hinayop ka. Sa mga dugyot na lalaki, pinagsisiksikan mo kung animal ka. Yeah. At yung putang inang Bastian na yan, Daisy, ipapabitay ko kayo. Dumikit pa kayo sa akin, hinayop kayo, ipapabitay ko kayo. Nung umuwi ako 2023, nakita ko si Bill Note at saka si Labong. Kulang na lang umbagin ako sa housing. Pero tandaan nyo, Daisy, this time, Daisy, hindi nyo ako pwedeng kaladkarin kung saan. Daisy, hindi ka nakakatulong sa akin para tanggalin ang stress ko. Alam mo, biktima ako ng rape. Gusto mo akong ipahiya, ipa-rape, at gawing baliw sa Denmark. Nakalagkad ang pangalan ko sa kahihiyan dahil sa kadimunyuhan mo. Alam mo yung apo ni, ang anak ni sino yan? Yung isa, yung Ausan din, na tata ang anak. Nabubwisit ako. Kinakausap ako, nakamot siya ng itlog sa harap ko. Tandaan nyo ang limitasyon nyo sa pambabastos sa akin. Biktima ako, pinipilit nyo akong biktimahin. Si Tito, si Digon, pinagtatawanan ako. At yung may isa pa. May isa pa akong ipapadampot. Pag nagkamali kayo, kakachismis sa akin, hinayop kayo. Wag na wag nyo akong binabastos. Lalo na yung itik na yan. Nakulang na lang kapag nakikita niya akong hinayop siya. Itik napat na ng tusok ng tenga ng estudyante. Tandaan mo, naglalakad ako dyan, hinuhubarhan mo ako ng tingin. Yeah. Wag na wag mo akong titignan at tititigan kahit na maikli ang suot ko. Bakit? Wala kang karapatang manyakin ako dahil sa mga manyak na tao sa Denmark. Tandaan nyo, biktima ako ng rape. At pinipilit nyo ako maging siraulo at maging puta sa Denmark. Kaya ngayon kapag pinadampot ko kayo, lalo na yung anak ni anak ni Pato, yan sa anak ni Pina, yeah. Yung mga anak ni Pina, isa pa yung hudas sa buhay ko, yeah. Alam mo si Jerry kung bakit ganyan ang itsura niya? Dahil may ni-rape yan, yeah. At muntik na ako mamulis siya ng hinayop na yan nung wala ang nanay at tatay ko. Yes. Pero alam mo, pasalamat pa rin ako hindi natuloy. Yeah. Pero alam mo, Daisy, kasama ka sa pagpaplano ng pagre-rape sa akin. Mula umpisa, mula sa Pilipinas, sa hinayop ka. Kaya lahat kayong sangkot, ipapahila ko. Magkita-kita tayo sa Pandan. Yes, Daisy, magkita tayo sa Pandan kasama ang hudas na Prime Minister sa Denmark. Yeah. Hindi mo ako tinulungan. You'll never help me to be okay. Kasi normally, if you are the victim of rape, you need a special doctor. Bagkos alam nyo kung anong ginawa nyo namin! Anak ni Pe! Apo ni Pe! Pinababastos nyo ako at sumisigaw ng namit. Kayo ni Angeline Ligarda. Yeah. Gusto ko kayong paimbitahan para ipalaites. Yung tenga ko na to, memorize ko ang boses nyo. Si Gary nire-recruit nyo sa kalimunyuhan.
Si Monito nire-recruit nyo sa kadimunyuhan dahil sa Judas na si Luz Bijoy. Yeah. Ngayon, kung gusto nyo magkumpol-kumpol at magtulungan, lalo na si Chisibel, yung mga kapatid niya, binabastos-bastos nyo lang ako ha. May mga bisita kayo, pinababastos-bastos nyo lang ako. Tandaan nyo, pinabibiktima nyo ako ng paulit-ulit, ng paulit-ulit, ng paulit-ulit, ng paulit-ulit. Daisy, galit na ako. This time, hindi mo na ako pwedeng hilahilahin. Bakit? Biktima ako ng rape, Daisy. At isa ka doon. Nung namatay si Margarito, Daisy, nandoon ka. Yeah, nandoon ka, Daisy. Nandoon ka, Daisy. Nakausap mo si Margarito. Sinabi ni Margarito ang kasalanan niya sa akin. Pero ikaw, Daisy, ang ate kong impacta. Na bata pa lang, pag may gusto kang gawin at sirain sa akin, kung kailangan mong gupitin ang kilay ko, kasama ng buhok ko, masira mo lang ang buhok ko, ginagawa mo, Daisy. Lumaki ako, Daisy, na nagsikap ako sa sarili ko. Yeah. Ginamot ko ang sarili ko, Daisy. Yeah. Hanggang ngayon, Daisy, healer ako, ginagamot ko ang sarili ko. Pinipilit mo akong ipakulam. 10 na ni Satanas na ausan. Yeah, Daisy, Satanas ka. Isa kang Satanas na gusto kong mahuli. Si Naldo Aguinaldo, Daisy, ay best friend ng asawa mong makapalang labi. Yeah. Pinipilit mo akong ihagis sa kandari para maging dugyot. Pero Daisy, sino si Marcos sa buhay ko? May mga naaalala ako, Daisy, na humahabol sa akin na mga Pilipinang nai-issue, nakikita ko siya saglit lang. Nawawala ulit dahil binibigyan nyo ng sakit. Kailangan mo magpaliwanag, Daisy. Yeah. Who is that person? Nasa Facebook ko, Daisy, lahat ng ebidensya. Sinuksok mo ako sa mga Bisaya na grupo. Nakilala ko tong lalaki na to. Ay nalaman ko isang driver. Itong lalaking ito, Daisy, may kaso. May neto na natanggap na sulat. Sulat galing sa pulis. Yeah. Bawal daw ilabas sa Pilipinas. Yun pala, Daisy, ang original kong asawa, Daisy, ay foreigner. Yeah. Galing sa Pilipinas, sinayop na, Daisy. Nakarating ako sa Denmark, ningudgud mo ako kay Ibet na barkada. Yeah. Nakilala ko si Mons dahil sa friend, finder. Yeah. Friend finder. Wala akong profile sa friend finder. Si Ibet ang nagbigay ng number ko kay Mons. Nagkumpol-kumpol hanggang sa Grino. Nakilala ko ang mga Judas na gold digger, na mga hinayop at halang ang kaluluwa. Alam mo kung sino, Daisy? Ha? Mula sa Copenhagen, Daisy, nakilala ko si Joyce. Yeah. Mula sa Hong Kong. Yeah. Nag-apply ako ng au pair, Daisy. Hindi ko alam kung anong pero napadpad ako, Daisy, dito. Sa totoo lang, Daisy, is that time, wala pang Denmark Embassy. Yeah. So, doon ako nag-apply sa Danish Consulate in Hong Kong. Si Joyce, Daisy, kilala mo, tama? May asawa, may anak. Yeah. Si Karina, kilala mo, Daisy. Asawa ni, yun yung Gucci. Hideo Gucci. Nakilala ko si Eduardo, Daisy, nagkumpul-kumpul dahil sa punyetang si Joyce. Yeah. Hindi ko alam, Daisy, kung ano yung mission nyo sa buhay, kung bakit kayo nakadikit sa akin para bigyan ng lalaki. Si Binicel at si Ibet. Nakilala ko sa Bilbek. Si Binicel kilala mo, si Ibet kilala mo. Yeah. Daisy, nagkumpul-kumpul na ang kasalanan mo sa akin. Yeah. Si Ibet ang nagbigay ng cellphone number ko kay Mons. Yeah. Pagdating dito, nung nasa uhos ako, nagtaka ako, binisita ako ni Binicel. Alam mo, sa totoo lang, Daisy, hindi na kataka-taka na yung ex ko doon, kinakaladkad mo ang pangalan para ipahiya ako online. Tapos alam mo, Daisy, kung ano ang pinagtataka ko, ha? Nasa uhos na ako, mananahimik na sana ako, magulo na naman, iskandalo na naman.
dumating si pisting binisil. Yeah. Mga pisti kayong Bisaya sa buhay ko. Yeah, na maraming taon. Pinipilit siya kong biktimahin. Rape. Kaya puking pakyo nyo nga palang mga Bisayang gaga. Nung nandito ako sa Grino, Daisy, kilala mo pa rin kung sino yung mga naging kaibigan ko. Si Mila Smith, Daisy, nakilala ko. Buisit na buisit sa akin, Daisy. Ang kapatid niyang si May, na taga doon din sa Linggo, Daisy. Yeah. Nakilala ko si Mirian at si May at si Mila dahil doon ako sa Linggo. Kapitbahay ko ang kapatid. Magtataka na lang ako, Daisy, may mga nangyayari sa buhay ko. May nangyayari sa buhay ko, Daisy, na nakakumpol ang mga puta sa akin. Magtataka ka. Nagbiro yung asawa ni May, si Karsten. My driver to, si May. Alam mo, Daisy, nalaman ko, si Mons pala ay isang driver. Pinipilit mong idikit ang kahihiyan sa aking puta ka. Mga putang ina nyo. Yeah. Nung nandito ako, Daisy, yun na nagluto na yun, nakilala ko. Nalaman ko, putang ina yung nag-iinsulto sa akin na isang gold digger. Yeah. Isang gold digger, isang dugyot ang asawa. Na kahit kailan hindi ko pinangarap. Si Miriam na ang asawa ay baboy. Yeah. Doon ko nakilala ang mga Bisaya, si Hurley nandoon. Nung naisip-isip ko na hindi magandang kapitbahay, ang mga Pilipina doon gusto kong lumayas. Yes, lumayas ako, Daisy. Napadpad ako sa Grino. Yeah. Nung napadpad ako sa Grino, Daisy, another pisting yawang mga Pilipinang animal ang ugali. Dito na naman si Mila, si Gina, si Raya, at si Lynn, si Myla, si Laleng Lala, na laging nakapila sa akin, Daisy. Nakisyuputang ina mo ka. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Dahil kapag ikaw ang lumabas, putang ina, girl, nakita niya na yung tunay niyang asawa. Daisy, sa totoo lang, ang gwapo-gwapo pala talaga ng asawa ko. Pinipilit mo akong ingud-ngud sa isang dugyot na lalaki. Kaya pala kulang na lang patayin ako ng mga babae na nakilala ko. Si Merly nung una na may crush ako sa Copenhagen na taga Sweden, si Merly din ang impacta sa buhay ko. Nakilala ko sila Apple, maraming Pilipina, taga Bohol. Hindi ko alam, pero nagkumpul-kumpul na ang kasalanan mo sa aking impacta ka. Sa totoo lang, Daisy, laging nahihilo ang ulo ko. Nagkaroon ako ng heart failure. Magtaka ka na lang. Si Rami nakabuntot sa akin. Hanggang ngayon, pinipilit na magkaroon kami ng relasyon. Pwede ba, Daisy, punyeta? Putang animal nyo, ha? Sa totoo lang. Pag hindi nyo ako tinantanan, gaya ng ginawa nyo sa akin na pinahila nyo ko sa Iloilo para bigyan ng strong medicine na nagbudoy ako. Daisy, I'm so lucky. I'm so lucky that I survived. Someone helped me to remove the medicine in my stomach. Pero alam mo, Daisy, kung mahina-hila lang ako sa Iloilo, nandoon kayong lahat. Nandoon kayong lahat, Daisy. Tapos si Luz Bijoy, nandoon ang pinsan niyang si Ivy. Yeah, Ivy Napat. Sino ang nagbigay ng medicine? May nagreseta sa aking doktor, mabait. Nung lumabas sa pharmacy, ang napadpad na nakadistino doon ang nagbigay na medicine kay Bunix at saka kay Luz Bijoy. Kay Luz Bijoy, yeah. Kay Luz Bijoy at saka kay Bunix. Ay isang napat. IB napat. Nagkumpul-kumpul kayong mga hinayop at hudas. Tapos dito may gwardiya ako. May gwardiya akong hinayop na hindi ako pwedeng magsalita. Pero yung lalaki na yan, wanted yan, Daisy, pina-wanted ni Mark. Ngayon, Daisy, gusto ko kayong imbitahin sa Pandan. Dahil total naman, ang tatapang nyo, di ba? Ang tatapang nyo. Gusto nyo akong ipapatay sa Denmark.
Pues, Daisy, lahat ng mga imbitasyon ng mga Hudas sa Denmark na grupo mo at grupo mo dyan sa Solido na isa sa classmate ko ay teacher at ang isa ay dalawa sila, Daisy. At yung mayit mong talak ng talak, Daisy. Tama, Daisy. Nagpaka-barangay captain kayo para wala akong matakbuhan. Si mayit ay ang asawa ay barangay captain. Nagkagawad ang mga napat. Para kapag nagreklamo ako sa barangay, wala akong matakbuhan. Kapag ako, Daisy, napahamak! Kakasigaw ng putang inang bilya na sa tenga ko. Tandaan mo, Daisy. Tandaan mo yung salitang ito, Daisy. Kahit 5 duling, mayroon ako, Daisy. Kung anong mayroon ako, Daisy. Mapa sa Denmark at Pilipinas. Kung anong mayroon ako, Daisy, na nakapangalan kay tatay at nanay. Kakaano nyo sa akin ng mga hinayop kayo. Wala kayong makukuhang mana sa akin. Lalo na kapag nakuha ko ang pera ko sa YouTube. Yes. Pensyon ko, Daisy, it's a big money. Yung pinadala kong pera, 2023, Daisy, it's a big money too. Wala kayong makukuha sa akin kahit 5 duling. Yeah. Wala. Yung pamilya ni Sonia tsaka ni Leo, na naging miserable ang buhay ko, lalo na yung putang inang Shirley na yan, na nagsiselos noong si Sherwin ang ano ko. Nung nalaman na ganito, hindi pa rin siya makamove on. Dahil nandito ako sa Europe. Tang-ulol nyo pala dalawa. Kayo ni Myra. Yeah. Tandaan nyo, wala kayong makukuhang mana sa akin. Hanggang sa ako'y mamatay. Yeah. Ang magmamana ng mga ari-arian, mayroon kami sa Denmark at saka sa Pilipinas, ay ang anak kong si Jeanine at ang miracle kong mga anak, Milyar, Daisy, ang hahabol sa inyo, mga anak kong miracles. Daisy, it's not a drawing, it's real. Kapag religious ka, if you are more religious, you can have a miracle baby. Lucky ako, Daisy, hindi mo ako pwedeng ipakitel sa Prime Minister sa Denmark. At alam mo ba, Daisy, kung anong ginagawa mo sa akin, ha? Utos kayo ng utos para babuyin ang mga damit ko. Ultimong body wash ko, Daisy. Mabaho, nilalagyan nyo ng mga le at mga tamod, Daisy. Yeah. Mga tamod na mga lalaking hindi ko alam. Punyeta ka. Hindi ko alam. Pati si Jeanine, Daisy, gusto mong ipa-rape at gawing puta dahil gusto mo ng pera. Punyeta ka. Pero alam mo, Daisy, ipapahabol ko sa mga anak ko at kay Mark ang kayamanan kung anong mayroon sa Pilipinas at sa Denmark. At walang-wala kang makukuha kahit 5 duling. At wala akong pakialam sa mga damak nyong buhay. Sa totoo lang, kayo ang dumidikit sa akin dahil kayo ang damak. Isa kayong mga rapist, manyak. Yeah. Hindi ko, Daisy, ipagkakahiya. Hindi ko kinakahiya, Daisy, ang buhay ko na isa akong biktima ng rape. Dahil sa mga Hudas kong kamag-anak na gusto kong ipabitay. Bitay. Yes, Daisy. Sa totoo lang, Daisy, galit na ako. Gusto na kitang kutusan ngayon. Pero pag nagkamali lang kayo, mga Hudas kayo, dyan sa Santa Cruz, lalo ka na miyerbe, ang yabang-yabang nyo mag-asawa, lalo na yung mga anak mo at mga kapatid ng asawa mo at mga kamag-anak mo. Pag may nangyari sa akin sa Santa Cruz, malalagot kayong lahat. At wag na wag nyo akong binababoy at binabastos. Dahil pinabastos ako sa Denmark. Disente akong tao. Biktima ako ng rape pero pinipilit ko magpaka-disenteng tao. Wala akong planong magpakangkang kung kaninong itlog na mabaho sa Denmark. Pero alam mo kung saan ako high blood, Daisy, ha? Pinipilit yung babuyin ang gamit ko. Nagkakaroon ako ng amoy putok. Putok ng asawa ni Herlin. Yeah. Ako. Alam mo ba yan si Aluna, Daisy? Isa pa yung hinayop sila ni Sita.
lahat ng grupo nyo, Daisy, dito sa Denmark, ipapahila ko. Kung bakit ko kayo nakilala, it's not only accidentally. Sinasadya, Daisy, sinasadya. Kaya Daisy, tatandaan mo, nung nasa nung nasa airport ako, Daisy, yung aeroplano na sinakyan kong Qatar, yes, Daisy. Alam mo ba kung anong ginawa nyo? Tinatakot-takot nyo ako. This time, Daisy, tandaan nyo, pag ako lumapag ng Kalibo or Manila, nang nininervyos dahil pinapapanik nyo ako, madadagdagan ang kaso ng Denmark. Sa totoo lang, Daisy, masyado kayong kinonsente ng Denmark. Kinonsente kayo. Bakit? Dahil alam nila, malaking kayamanan ang nakasalalay sa kademonyuhan nyo. Ngayon, Daisy, yung nagnanamit-namit sa akin, ipapahila ko yan. Yes, Daisy, ipapahila ko yan. Inggit na inggit kasi yan, Daisy, sa beauty ko. Tingnan mo naman, Daisy. Isa ka sa inggitera, Daisy. Nagkaroon ka ng kapitbahay na inggitera. Pero sa totoo lang, Daisy, kahit na rape victim ako, hindi ako magpapaka-gold digger kagaya ng Lisa Napat niyang kapatid. Sad. Nangulikta ng lalaki. Kaya pwede ba? Hindi ko kasalanan kung gold digger kayo. Wag na wag niyong ipukol sa akin ang pagiging gold digger. Dati ha, nung na-receive ko yung papel, 1 year ako dito sa Denmark. Dahil sa hinayop na nakalagay doon, papers, wedding anniversary. Excuse me? 1 year nga, wala nga akong papel eh. Sa totoo lang kasi, yung white card na yan, dapat to be continue yan. Hindi dapat nag-i-expire dyan. At kung mag-expire man, dapat automatic pinapadala nyo. Naalala nyo, Denmark, yung permanent papers ko ay may resibo. You'll never give my visa. Pero honest, Denmark is, ngayon pa uwi na ako, Denmark, wala naman akong pakialam sa punyeta nyong permanent at country. Ang kailangan ko, Denmark, ay peace of mind. Wag na wag nyo akong binabastos. Dahil biktima ako noon at gusto niyo akong biktimahin. Yung anak ko, Denmark, nasa poder ni Iba. Iba at Jan. May 2 anak, may 2 apo. Iingatan niyo ang anak ko na hindi magano ni Mons. Yes. Dahil once na may mangyari sa anak ko, papahila ko ang nanggago sa anak ko para ipabitay. Alam mo, Russell, ikaw, pati yung anak ko nilalandi mo noong 2023, tama? Kaya magkikita pa tayo. Sasabihin nyo, kakasuha nyo ako kasi nandyan yung mga pangalan nyo. Go ahead! See you in Pandan. Hinahamon ko kayong lahat. Magkita-kita tayo sa Pandan. Doon tayo maghusgahan. Yeah. Kaya kung inaakala nyo na yung kagaya ko ay isang kaladkarin, hindi ako magpapakaladkad, Daisy. Maliban na lang sa putang inang hinihilo-hilo mo ako, Daisy, para makalimutan ko ang mga atraso nyo sa akin at para mabuyang-buyang nyo ako sa lalaki. Subukan nyo lang, Daisy, na hilu-hiluhin ako sa Copenhagen. Kapag ako, Daisy, hindi hagilap ng tsahin ko dahil hindi ako nakalabas ng Bangkok at hindi ako nakarating ng Maynila at Kalibo, Daisy, dito lang ako sa Denmark. Promise, Daisy. War ang gusto ko, Daisy. War. Shoot to kill sa mga killer. Alalahanin mo, Daisy. May kaso sila. Pinaparape nyo ako ng pinaparape, Daisy. Plus, poisoning. Yeah, Daisy. Ang pagbigay nyo sa akin ng pampapabaliw na medicine, plus poison, Daisy. Yung mata ko, Daisy, lumabo. Lumabo ang mata ko, Daisy, dahil sa water attack. Yeah. Nung bumili ako, Daisy, ng mineral water sa butik, someone attack to, it's the same. Nung bumili ako ng soft drinks, it's the same. Alam mo, Daisy, isang Pilipino ang sinumbungan ko ng problema ko. At Daisy, hindi nyo sila pwedeng galawin dahil nandito sila sa Denmark. Humingi ako ng tulong kay Kuya Jojo. Pero pinipilit mo na naman akong i-issue sa mag-asawa, Daisy. Daisy, pag napahamak yan, Daisy,
May pamilya yan sa Pilipinas. Gulo. Malaking gulo ang hinaharap ng Denmark. At kasama ka sa kademonyuhan nyo dyan sa Santa Cruz. Oras ng tulog ng Denmark, ang nag-iingay ay bunganga ng grupo ni Daisy at grupo ni Bilya Ausan. Yeah. Pamilyar na pamilyar ang boses ni Mierbe. Yeah, nag-iingay sila. Si Digon, silent mood. Yes. Pero alam mo ba, Daisy? Sa totoo lang yung tulog, oras ng tulog ko, Daisy, iniistorbo nyo dahil ang mga prinsesa, ang utos sa mga prinsesa ang hinayop sa Denmark to make noise and make me stress. Yeah. Ayan ang project nyo. Tuwing tulog ko, Daisy. Yeah. Tapos, Daisy, ano? Tulog nyo, Daisy, sino ang nag-iingay? Ang mga hinayop na gold digger sa Grino na nagsiselos, hoping na makuha ang mga bagay na hindi nila makukuha dahil nakakatikim sila ng tadyak, batok, ayun, suntok, sikmura, yun. Alam mo, Daisy, kahit anong gawin yung pila at magpakabuka ka sa isang lalaki, kung ayaw ka, ayaw ka. Kapag umikot ang ulo ng isang tao, hindi mo madadala sa gayuma. Alam mo, tinali nyo ako sa poder ni Mons. Bata, maaga pa, Daisy, ha? Humihingi na ako ng saklulo sa inyo. Humihingi na ako ng saklulo. Ayan yung si Leo, Daisy. Ayan ang nagsira ng buhay ko. Kasama kayo sa panggugulo sa buhay ko. At alam mo ba, Daisy, kung anong nangyari, ha? Pinahold mo ako ng pinahold kay Mons. Pinahila mo ng pinahila si Abby kung saan-saan. Alam mo, Daisy, kapag yung anak ko ay mapatunayan ko lang na magkwento na namulis siya ni Hinayop Mons, tandaan mo, bitay kayong lahat. At wala akong pakialam sa inyo, Daisy. Kung, alam mo tong siraulo mong binabantayan, Daisy, sa totoo lang, nakatali ako sa kanya para mag-alaga. Nag-alaga ako ng demonyong Judas na ahas. Yeah. Akala mo sakitin? No. Nag-iinarti lang siya. Sinasadya ng tao sa Denmark. Yeah. Na para matali ako sa isang relasyon na hindi ko pinangarap. Yung mga babae, alam mo, Daisy, nung nandoon ako sa, sa Kailaawni, sa totoo lang ay kinuhaan ako ng, si Milia Excels. Yeah, Daisy. Nagkaroon kami ng mga anak. Using different girls. Baby maker, yeah. Nagkaroon sila ng agreement na babayaran sila. Alam mo ikaw, Daisy, ewan ko ba kung anong sanib ang ginagawang sanib puwersa nyo ng kahudasan nyo ni Leo at ni-string at saka lalo na yan si Mercy. Yung mga anak niya nanggagalit, lalo na si John Paul na mayabang, pari-pariho lang kayo. Yung an bungangangerang hinayop sa kalibo. Daisy, ipapakaladkad ko kayong lahat. At kung sa tingin mo, Chisel, ligtas na ligtas, katama, Chisel. Kayo ni Dave, ni Pato, kasama kayo sa pambubuli sa akin. Mag-iimbita kayo ng mga kaibigan para bastos-bastusin na ako. Hoy, mga gago. Nag-high school ako, wala akong jowawa. Maliban na lang nang ni-rape ako ni Judas Margaritong hinayop. Sa totoo lang, may biktima ka pa, Margarito. Kung diin ka mga haning hinayop na impyerno, kaya sana'y masunog lahat ng kaluluwa niyong mga hinayop. Alam mo kung anong ginawa mo nung na-inlove ang isa sa kaibigan ko? Si Juby. Nung na-inlove, nagpakasal ka kay Salvasyon. Alam mo, napakademonyo mo. As in, napakademonyo. Pareho kayo ni Christine, mga gago. Mga gagong hinayop. Alam mo, Christine, kung ano pinagpipray ko? Sana may pumatay sa'yo. Sana gusto kong makita na yung nguso mo kasing haba ni Crispin. Yeah. Gusto kong makita kung paano humaba yung nguso mo na nakaduwal ang dila mo. Na parang halimaw. Bakit? Dahil ganyan kayo. Kademonyo. Dinimonyo nyo ako na maraming taon. Alam mo ikaw, Baltsara, mabait ka kaharap. Pagtalikod, ayun, may ugali ka. Yung mga anak mo, tinitraining mo. Pati yung mga anak ni Ninang Heidi, nire-recruit mo. Yeah. Nagre-recruit ka ng sarili mong grupo. At ikaw, Lorely Rindon,
Magbibigay ka kunwari ng donasyon sa akin na 3,000, tapos babanatan nyo ako ng insulto. Lalo na yung kapatid mo na mahaba ang baba. Yeah. Nasiliklay. Alam mo yung ugali niyan, taas noo yan. Taas noo. Na akala mo'y mayamang-mayaman. Sa totoo lang, mayayabang kayo. Yeah. Sobrang yabang nyo. Ang yabang-yabang nyo. Lalo na yung asawa ni Nano. Lahat kayo dyan. At saka Jessa, ano bang hinihimutok mo? At bakit mo ako dinadali ng insulto? Na kung makatawa ka, akala mo'y perfectong wagas. Pwede ba, Jessa Plasio? Kung hindi ka masaya sa buhay mo, wag mo akong iniinsulto para turuan ng mga mali-mali. Alam mo tong kamera na to, Jessa? Ito. Ha? Sabi mo na hindi ako makakaalis sa ganitong sitwasyon? At hanggang dyan lang ako at bobo ako? Hoy, Jessa, kahit na edukada ako kagaya mo, kahit teacher graduate ako, hindi mo ako mapapasali kay Judas Barabas mo to build the house. Alam mo sa totoo lang, Jessa, it's a biggest questions. How can you build a biggest house like that? Pero ako, sana ang tao na hindi na sana ako mangingialam. Pero dahil pakialamera kayo sa buhay ko, na parang palaka, na kukak. Akala nyo kung sino kayong perpekto. Ay putang ina nyo nga pala, wala nang kamag-anak sa ngayon. Wala nang kamag-anak. At ikaw, Idna, alam mo ikaw, Idna? Kung titigan mo ako, Idna, mula paa hanggang ulo, kulang na lang malusaw ako. Parang gusto ko nang i-recycle ang sarili ko. Wag mo ako, Idna, titignan ng ganyan at insultuhin ng kung ano-ano. Nung nandoon ako kay La Lorelei, nagmamasid-masid lang ako sa mga bunganga nyo kung paano mo ako iniinsulto. Iniinsulto mo ako ng paulit-ulit kahit hindi kita inaano. Tandaan mo, ha? Tandaan mo lang ang salitang ito. Iniisahan niyo ako sa pera dahil ano ang akala mo sa akin, bobo? Na kailangan mo mag-English sa apo mo? Kasi bobo ako sa... akala mo lang yun. Hay, nako. You know what? It's a wrong thinkers. Wrong grammars. Why you didn't start to your own self? Much better, right? Kaya yung mga taong nagwawaw-wow dyan, lalo na yung anak ng isa pang ausa na kaibigan ni Pato, na bunganga ng bunganga. Anak ni Rosel Atal. Ikaw yung bunganga mo, ha? Huwag kang ngak-ngak sa akin. Pareho kayo ng anak ni Labong. Mga tikalon, mga bugak kamo, mga ausan. Diyos ko, tikalon bala sa inyo. Hindi nyo pera, naghahari-harian kayo. Ay kasi kahit hindi nyo property, naghahari-harian din kayo. Nasasabihin nyo, ay wag akong umuwi dahil papatayin nyo ako. Subukan nyo. Dahil kapag ako napahama, ipapamassacre ko kayo. Para patas na lang tayo. Kaya pag ako umuwi, tandaan nyo, ipapahila ko kayong lahat. Tandaan nyo, ha, kailangan kong makalabas ng matino. Dahil matino ang utak ko. Umalis ako ng Pilipinas, babalik ako sa Pilipinas ng matino dahil umalis ako sa Pilipinas ng matino. Naiintindihan nyo ba? Kaya wag nyo akong ipapatakot sa mga barako sa Denmark. Dahil babae lang ako at nag-iisa lang. Ayun lang sasabihin ko. Ngayon guys, paki-share ng video ko. Gusto ko international makakaalam kung sino ang nanggagago sa akin. Well, Luz Bijoy, anong sabi mo kanina? Ngayon, hindi kita makukontrol at hindi kita mabibigyan ng mana. Dahil buhay pa ako. Pag namatay ako, hinihintay mo. Hoy, Luz Bijoy, kung hipag na hilaw kayo ni Myra. Kayo ni Nining LB. Alam niyo sa totoo lang.
Nuknukan kayo ng plastic. Wala kayong mahihita sa akin kahit 5 duling. Yeah. Mayroon man akong perang malagay sa bangko. Wala kayong makukuhang mana sa akin. Kaya ikaw, Grishel, wag na wag kang papasok sa bahay ko. Inuubo na yung may TV yung ano dito, alaga. Yan, ganyan yan. Ganyan. Inuubo ang may TV. Yan. Wag na wag kang papasok sa bahay ko para manguha ng mga gamit o manira. Alam mo yung mga sinira yung mga speaker sa akin, pinaayos ko na yan. Pinaayos ko na. Wala akong pakialam sa sigaw mo. Hinayop ka. Magkita-kita tayo. Yeah, sa harap ni Sir Rapi Tulfo. Hanggat hindi tayo nag-uusap sa harap ni Sir Rapi Tulfo, wag na wag mo akong sisigawan, hinayop ka. Pareho kayo ni Amy. Napat na pinapahiya nyo ako dyan sa school. Yeah. Nung nagtitinda ako dyan ng kakanin, may pinapasok kayo dyang strangers na galing Aklan. Yeah. Alam mo kung saan lumusot? Lumulusot-lusot na lang sila sa property ng iba na hindi nila property. Iniinsulto nyo ako araw-araw dyan. Nung alam nyo na gumagamit ako ng tubig sa tubig ng school. Alam nyo kung anong ginawa nyo? Ha? Bilya? Ni Amy? Pinapatay nyo ang tubig. Pag umiigib ako dyan sa harap nila miyerde, pinakuklose nyo ang tubig. Alam nyo kayo? Masyado kayong madamot. Napakadamot nyo. Nuknukan kayo ng damot. Tapos natatapon lang ang tubig. Tapos kayo lang ang nag-i-enjoy. Kayo lang, napakaswapang nyo, Bilya, mga ausan. Dumikit ka lang sa ausan, naging swapang kalalo. Yeah. Alam mo kung anong nangyari dun sa ano, ha? Nangyari dun sa mga bubon-bubon na ginawa ko? Alam nyo na ginagamit ko? Sinira nyo nung gabi. May pumapasok sa garden ko, mga hinayop ang ugali, para babuyin ang mga damit ko, mga panty ko, mga damit ko nakasabit sa maliit na kubo na nilulutuan ni nanay. Nagsasalsal, amoy tamod. Hindi ako nagreklamo, Los Bijoy, dahil hindi ko sure. Pero this time, Los Bijoy, gare! Munito! Nandiyan kayo sa property ko. Wag na wag kayong magpapapasok ng kamag-anak ni Los Bijoy at kung sino man ang grupo nyo. Bakit? Hina-high blood ako na binababoy nyo ang garden. Nakapangalan yan sa akin at kay tatay. Wala kayong karapatan na babuyin ang garden ko. Binili ko yan para sa pagtanda ko at mag-move ako ng Pilipinas. Magkaroon ako ng katahimikan. Huwag niyong gawing museum ang bahay ko. Cyber Sex Museum. Naiintindihan niyo ba ngayon? Ha? Kung bakit galit na galit ako? Mas mabuti pa na iligaw niya ako papunta ng Denmark. Bakit? Dahil doon nasa danger din ako. Alam nyo na mas malakas siya, pinipilit nyo na magkahiwalay kami. Yeah. Pinipilit nyo magkahiwalay kami. Nag-away kami dahil sa pagre-rato nyo sa lalaki. Kahit sa internet, hinayop kayo. Yeah. Pero sa totoo lang, ako yung tipong taong hindi na ako babalik sa ex ko. Kaya mula sa Rami Neri, hindi nyo rin ako tinitigilan, mga Neri! Putang ina mo ka! Naalala mo? May dinugas ka sa akin. Yeah. Paintings na in-order ko. 55,000 na pera. Alam mo kung anong ginawa mo, Rami Neri? Hindi mo binigay. Hindi mo binigay ang paintings. Pinabayad mo ako. Pero sisingilin na kita. After how many years? Yes. Tutuldukan ko na ang pagiging gago mo. Kakabuntot-buntot sa akin. Hinding-hindi ako mai-inlove sa'yo, gago. Kahit kailan, hinding-hindi. Kaya yung dinugas mo sa akin na 55,000 pesos plus increase, magbabayad ka. Pandarambong ang ginawa mo sa aking, hinayop ka. Yes.
sa pamamagitan ng YouTube channels ko. Sir Rapi Tulfo, Pau Attorney Acosta, at ang doktor ko na si Doktora Ramona. Kailangan ko ng backup, yes. Dahil ang mga nasa palibot ko ay kamag-anak ko at ang mga taong demonyo na grupo nila. Gusto kong linisin ang daan ko. Gusto kong mamuhay sa Santa Cruz ng tahimik gaya ng bata ako. Tama, biktima ako ng rape at pinipilit akong ikaladkad sa kahihiyan ng mga kamag-anak kong baliw. Sa totoo lang sila ang baliw, hindi ako. Lahat ng ginawa nila sa anak ko, nasabuyan ng buhangin, muntik ng ma-rape ni Mons dahil binitbit ako sa mental hospital. Gusto ko ang pamilya ni Mons Amilsbull ay magdusa. Magbayad sila. At ang danyos na sisingilin ko, magbabayad ang Denmark. Sisingilin ko sila ng danyos. Yun lang. Nananawagan ako sa pulis sa Pandan, sa munisipyo na nagtatrabaho dyan, DSWD sa Pandan. Kailangan ko ng tulong, assistant, para safe ako. Yeah. From Denmark to Bangkok. Bangkok to Manila. Manila to Kalibo. Ang sasakyan ko ay Cebu Pacific. Yan. Thai Airways mula sa Bangkok. SAS galing sa Aarhus, Denmark. Going to Copenhagen. Yeah. Yun lang guys. Thank you for watching. Salamat sa suporta nyo. Ang buhay ko ay ganyan guys. Kaya naging kababuyan ang takbo ng buhay ko dahil sa mga demonyo. Sa totoo lang guys, ang Denmark, maraming bata na na-rape. Yeah. Dahil sa kapabayaan at bulok na sistema, mayroon ang gobyerno nila. Pinari-rape ang bata. Yeah. Masyado silang pabaya. Kaya hindi ako makatulog na yung anak ko ay malayo sa akin. Yeah. Si Jeanine, pinanganak ko at inalagaan ko kahit na miserable ang buhay. Nabitbit ko. Yes. Sumisigaw ako ng tulong sa mga kapatid ko. Pero wala man lang akong narinig. Wala man lang ako narinig. Si Nung Nunoy at pamilya niya, si Jojo at ang asawa niya ni Judas. Yeah. Mga pamangkin ko, pinipilit na rekrutin. Kaya kapag ako napahamak, paikot-ikot lang kayo dyan sa Santa Cruz, tama? Paikot-ikot lang kayo. At lalo na yung Flores na Muriel na yan. Sila nila Georging, Mila, Mariel. At saka yan si Rosalia. At saka si Yupi na daw? Tsaka yung kapatid ni Hilin. Hindi daw ako pwede. Lalo na ikaw, Kading, nagsisilos ka sa asawa mo na hindi ko naman minamanyak. Hindi daw ako pwedeng pumunta ng plaza dahil papatayin nila ako sa plaza. Talaga? Wow! Alam mo, may mga siraulo nga nung sa plaza na binabastos ako. Pero kapag napahamak ako sa plaza, tandaan nyo, lahat kayo ipapakulong ko o kaya ipashoot to kill sa mga anak ko. Lalo na kay Mark. Yes. Sino siya? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo na lagi kayo nakapila sa akin? Anis nagpapadisplay kayo online para mapansin, hoping na mahopya ang tinggil nyo. By the way, tigil-tigilan nyo ako. Dahil kapag ako napahamak, nung pumunta kami na Maynila, alam mo kung anong sasakyan ang binigay ng NAPAT? Transit? Bulok na sasakyan. Para mapisting yawa nila ako doon. At daw? Isushoot to kill daw nila ako doon. Talaga? How nice. Hindi nyo ayusin yung business nyo. Business nyong bulok. Galing sa bulok, papunta sa bulok. Ayun yun. Ginagabaan kayo. Lumipad-lipad na ang sasakyan nyo, nagkaroon na ng kaso, ang Star Dimple, gumagawa pa rin kayo ng kadimunyuhan.
Ano, may sangkot pa ba na gustong mag-mine? Just comments below sa aking YouTube channels. Tandaan mo, Rosalia, ha? Yung mang banta kayo ni Jopi sa akin na bubugbugin nyo, papatayin nyo ako dyan sa o kaya si Muriel, o kaya si Mila, si Mariel, o kaya yung kapatid niya na si Junjun. Tandaan nyo, krimen ang mang banta. Isang krimen. Na pwede kayong makulong o pwede kayong patayin. Yeah. Pag ako napahamak sa Santa Cruz, pulis o DSWD sa Pilipinas, gusto ko makulong ang dapat makulong. At saka siya nga pala, ang mga gahaman nga pala sa gobyerno na nagtatanggap at nangangarap ng milyard-milyard na salapi, easy money. Magkita-kita tayo sa Pandan. Yes. Doon tayo magkita dahil yun ang gusto nyo, di ba? Patayin ako. Pues matapang kayo, harapin nyo ako in legal way. Yun. Putang ina mo nga palang aginaldo ka. Bibigyan kita ng aginaldo na kahit kailan hanggang sa kamatayan mong animal ka, hindi mo makakalimutan ang Rogelia Candare Antaran. Ayun pa, Pedersen. Ano nga yun? Free highly. Dinudugtong-dugtong nyo. Sa totoo lang, nagtataka ako kung bakit siya nawala sa ano nga yun? Street Boys? Hindi eh. 5-star hotel. Gago! Alam nyo na kung saan. Diba? Ang 5 lalaki na wala ang isa. At ako ang pinupukol nyo para patayin. At isuksok sa mabahong itlog. Alam mo, sa totoo lang, kayo yung gold digger, di ba? Kayo ang nangarap na mapadpad sa Europe. Sa totoo lang, ang lamig-lamig, Daisy, sa Europe. Ayaw na ayaw ko magstay sa Europe. Tapos sasabihin mo, Tol, basta mapatay ako sa Europe, Tol, lamig bay, Tol. Daisy, aman ko man ba nga papansin ka? Papansin ka noon, hanggang ngayon papansin ka pa rin. Tol, basi ko ano ba ako, Tol? Kamukha ba tayo, Tol, na? Kambal kita, Tol. Ano, Tol? Alam mo, Daisy, nung dalaga ka, madamot ka sa akin. Pero nung mayroon ako, Daisy, pag mayroon akong damit, binibigyan kita. Mag-o-order ako sa Natasha, Daisy, mayroon ka rin. Yes. Nagnegosyo ako, Daisy, lahat ng pera ko napadpad sa inyo. Pinagkatiwala ko sa inyo magkapatid. Yeah. Tapos alam mo, Daisy, aksayo nga kayo. Piling billionaire na wala naman. Yeah. At yung lupa na yan, Daisy, na nakasanla kay nung Daniel na lupa, ayan, kay ano? Ayan, Daisy. Ayan ang gusto kong kunin sa pangalan mo, Daisy. Yung nasa manggahan, Daisy, sa'yo na lang. Yun yung maliit na kubo, Daisy, na parang kubeta, sa'yo na lang. Doon ka. Kasi lahat ng bagay, Daisy, kinukuha mo at sinisira mo. Sino, Daisy, nakikinabang, Daisy, sa payag na yon? Nung binili ko na gusto kong parintahan? Ayun yung pamilya ni Chito, Daisy. Pamilya ni Chito. Kayo ni Chito, Daisy. Yeah. Kayo ang nakikinabang. Nung nagbigay ako, Daisy, ng clothes boutique, dahil ayun ang pangarap ko, Daisy. Alam mo, Daisy, naubos lang, Daisy, ang pera. Kahit 5 duling, Daisy, wala kang binalik sa akin. Wala kang binalik. At yung mga nauna, mga kuliglig na yung Daisy, ayun, kinakalawang na. Pag-uwi ko, Daisy, ipapakilo ko na lang kasi nakakahiya naman yung mga basura nyo ni Luzbe. Pakalat-kalat sa garden ko. Pati yung mga bisita nyo, pakalat-kalat kahit hindi ko wini-welcome. Yeah. Piling ano nga tawag doon? Peel at home. Peel Gardens. Yeah. Tapos sabi ni Alin, Daisy, yung isang dangkal ng my gate ay kanya daw. Hoy, Daisy, pakisabi kay Alin. Wala na siyang property dyan dahil matagal niya nang binenta yan. Daisy, kung gusto nyo magwilga at gusto nyo magpatayan lahat, magpatayan kayo. As long na hindi ako natatamaan, wala akong pakialam sa mga inggiterang kagaya nyo, mga rapist at manyak. At sa anak ni Antonino,
Kayo na binabastos-bastos nyo ako kasama ng anak mo na kuba, na akala mo kung sinong maganda. Hoy, gaga. Huwag na wag mo akong iniinsulto. Alam mo nung nakikita kita, kilalang kilala kita, kinilatis kita. Naging nice ako sa nanay mo, I give 500. Pero ikaw, akala mo kung sino ka. Ako hindi ako madamot pero ayaw ko ng ginagago-gago, ako ng pagago-gago. Huwag na wag mo akong pinapabastos sa manyak mong kapatid. Huwag na wag mo siyang papupuntahin sa bahay kung animal ka kahit nakarelasyon siya ni Glory. Wala akong pakialam sa inyo. Si Gabo, pwede siya sa bahay. Pero si Glory at yung kalibin niya, wala akong pakialam sa inyo. Ayaw ko nang may manyak sa garden ko. Yes, yun lang. Yun lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Dahil pag nagkamali ako, magkamali kayo sa akin, nakita nyo yung itsura ko? Hindi ako dugyot, Daisy. Hindi ako bagay kay Aguinaldo mo. Ikaw, gusto mo ng Aguinaldo, di ba? Bakit hindi mo At ikaw, Mayet, huwag kang masyadong astang ulul. Pati si Adyong dyan, pinapatulan nyo. Yuck. It's a yucky. It's a yucky day. Alam nyo, gigising ako. Ano yung sinisigaw nyo sa akin? Burikat ng tinggil. Hoy, Mayet. Kaya ka nga nag-asawa dahil binuburikat mo ang tinggil mo, di ba? Burikat is real in evening. Ang kailangan nyong gawin ay respect the private house. This is not a porno house. At magkikwento kayo na kahit sa supermarket, kahit sa ganito, sa ganyan, ako pumunta ay nag-iiyutan. Hoy! Gising! Disente akong babae at hindi mo ako mapapaiyot sa supermarket. Maliban na lang sa mga Danish na kahit sa kalye, kahit sa bundok nag-aganunan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa lugar ang pambabasto sa akin. Dahil pag ako napisting, yawa, paulit-ulit. Tandaan nyo, hindi ako titigil. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang justice. Hindi nyo ako pinapalapit sa Maynila kay Sir Rapi Tulfo. Hihingi ako ng tulong na sana'y bisitahin ako ni Sir Rapi Tulfo. Nakatira ako sa Santa Cruz, Pandan, Antique. Sa likod ng school ng Santa Cruz. Vidal Hilito Memorial School. Doon ako nakatira sa likod. Sa likod ng tindahan ni Digon ay bahay ko. Yun lang, sir. Sana, sir, matulungan niyo ako sa problema ko. Thank you.